This portion is brought to you by Rhea Generics. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pa ka na. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. This newscast is brought to you by Calciumade. For strong bones and flexible joints, take Calciumade, made for a stronger you. This newscast is brought to you by RightMed Cold Rub. Check sa ginhawa para sa ubo at sipon. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. This time check is brought to you by Solmix Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator. Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, Pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. The original Koi Herbal Capsule. India Cross Andrinos, taga Neville Hills, Barangay Busay. Ang akong edad karon kay 61 years old. Dali na kay ko kapuyon sa unang panahon niya. Kanang paggamit ako sa Koi, confident na kay ko sa kong gibati. Asa kong bana ako sang gipainom ana. Mura gani among vitamins antod karon na abot na nako og senior citizen. Sa una pa ko'y senior sa una, 50 pa ko'y mga 40 plus pa ko. Nahantod karon abot ako 61, akong bana man 62 na siya. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Dudong agi ani akong lula, oy. Lagi, bisan og usa ka gatos na ang iyang edad. Bas ko mo alerto man gihapon. Usa man ang imong tambag nga to sa mga gusto mo abot og usa ka gatos ang edad, lula. Gadop og sakto, kaon og otadon, lakaw-lakaw og ayaw kalimti ang pag-ampo. Mao ka na ang sikreto sa paglahutay, apo. Salamat, lala. Inspirasyon kit ka sa mga nagtubo nga henerasyon. O sige, ato nang ipasigar po. Adto na ko. Sigon sa RA 10868 o Centenarian Act, ang gobyerno pinaagi sa DSWD buhatag og pahalipay ngadto sa mga Pilipino nga mutungtong og usa ka gatos ang panginahon. Isip pa sidungog sa ilang kontribusyon sa nasod. Kung ang imong lola o lolo hapit ang edad og usa ka gatos, bisitaha ang inyong lokal nga LSWDO alang sa mga impormasyon kabahin ini. Kini si Goliath. Aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Lahi kini nga klase sa kape. Siguradong ganahan ka. Kay gawas nga lamian, isok, swabe, o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo, kontento ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Kaya naman, simula sa ika-7 ng Oktubre sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Hindi lang ito para sa ating mga anak, kundi para rin sa karamihan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Oh, day, gano ka? Ang akong anak gidinggi, tabagi ko Goliath. Day, dugay na na akong isibya sa kanginan nga mugamit kitang SED Liniment Oil. Kay mauni tinuon nga mutabang na to.
Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usat sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dinggi. Way lamok na makaduol nimo kung mugamit ka sa Sed Liniment Oil. Sukad karon gayat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil ug ang akong tibuok pamilya kay dako kaayo gasto kung madenggi ka. Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga magkatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Magkahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug daron sa atong balita. Ni pasidaan karon ang Department of Health sa Central Visayas ngadto sa publiko nga kun ugaling makasinati silang sintomas sa sakit nga leukemia, moduol gidayon sa hospital aron masusi sa doktor. Kini ang gibutyag ni Dr. Joan Antoinette Albito, ang Medical Officer 4 sa DOH 7. Matod niya nga mga sintomas sa leukemia naglangkob kini sa pagpangapoy sa lawas, kalit nga pag-ubos sa timbang, sigig balik-balik nga hilanat apan dipindi gihapon kini sa klase sa leukemia. Laing sintomas mao ang pagdugo sa ilong, adunay lisay-lisay o lusay sa liog, ilok og sa bulog, ug ingon man usab ang pagpanakit sa kabukugan. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP Tatak RMN. Ako si RG Paul Donato, 37 years old, taga Davao Oriental. Katrabaho isip gwardya. Nga naadiri karon sa Dikaho Mental, Davao. Sa kalisod sa pangadlaw-adlaw nga commute, dayon duty, pag uli, luya na. Pero dapat padayon gyapon sa mga lihokon sa balay para sa pamilya. Mahayo na lang nga dunay Centrum Advance. Tabang sa pagbawi sa kusog tungod sa Centrum Advance. Kauban ng saktong kaon og exercise. Paminaw nako, advance pod ang dugang resistensya kontra sakit. Nabalaan nako nga aduna pod kini lutin tabang para sa mata. Kauban ng saktong kaon og exercise nga kinahanglan kayo nato sa trabaho sama natong mga gwardya. Nabalaan pod nako nga ang Centrum Advance adunay potassium gatabang sa normal blood pressure ug uban pang sulod niini nga lycopene gatabang sa kasing-kasing. Kauban ang saktong kaon og exercise. Maong gatumar jud ko og Centrum Advance kada adlaw. Pareho natong kinahanglan advance pod ang proteksyon sa tibuok lawas. Hiyang jud ko sa Centrum Advance. Sulayin ninyo. Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan.
Yan nga, sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin nyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin nyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.